Bayan, kahapon po pinakita namin ang mga natuklasang substandard na bakal sa mga gumuhong bahay at gusali noong lumindol sa Bohol at sa pinsala ng Bagyong Yolanda sa Leyte at Samar. Paano ho ba tayo makakasigurado na ang standard talaga ang ibinebenta o binibili nating bakal sa mga hardware? Narito ang part 2 ng ating KSP, Kabayan Special Patrol. Bakal ang isa sa mga pangunahing raw material na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang infrastruktura. Nagmumula ito sa steel billets o bloke ng bakal na tinunaw at hinulma para maging deformed steel bar o angle bar. Pero ayon sa Philippine Iron and Steel Institute o PISI, may mga manufacturer na gumagamit ng wire rod o alambreng karaniwang ginagamit sa mga sampayan lamang para palabasing steel bar. Mayroong mga manufacturer ngayon na gumagamit ng imported wire rods. Mahinang klase ito eh. Ang intention niyan para sa wires and nails sa capacitors. Sampayan. Yung maliliit na application. Saka yung ginagawang pako. Pako. Dumadaan naman sa masusing quality testing ang bawat bakal bago ito ibenta sa mga hardware para masiguradong pasado ito sa itinakdang standards. Ayon sa Department of Trade and Industry, dapat ay may PS mark, may ICC o Import Commodity Clearance Certificate at malinaw ang logo ng manufacturer sa mga ibinebentang bakal. As of to date po, yung pong steel bars, meron na po tayong 49 approved logo kung lokal at kung mga imported naman po, 22. Maraming choices ang mga consumer. Pero sa isinagawang inspeksyon ng DTI at PISI, ilang hardware sa Caloocan ang nakitaan ng mga substandard na deformed steel bars at angle bars. So 5.68 lang ito, 7.74 dapat. Talagang what? Substandard. Ang thickness, kulang kamo dahil dapat 3.5, ito 2.7. Okay. Sa timbang, Kulang ho. din. Ito kabayan, no? Kalawang na. Walang logo. Ito hindi sumasayad doon. Yan. So makapal lang yung sayad sa loob manipis. May daya. May color coding din ang mga bakal depende sa sukat nito. Kapag pula, 2.5 mm ang kapal. 2.5. Ah, Pag yellow, 3 mm. ano yung standard ba yun? Apo, standard po yan. At dito, green, 3.5. Kung orange, 4 mm. green. Green siya pero ang thickness niya is baba. Dapat 3. Malinaw na kulang ito sa sukat. Sa timbang po. Matapos sukatin at timbangin ang mga produkto, kinumpiskan ng DTI ang mga kulang sa sukat at timbang na bakal at binigyan ng notice of violation ang mga may-ari ng hardware. Kukumpiskahin natin lahat ng substandard na pinuha natin dito. Sisirain natin yan and then magmumulta tayo. Maximum pa. Pwede makansila ng lisensya. Imo-monitor ko na ngayon. Ako nga mismo mamamonitor. Madali ko. Pinansin din ng Philippine Iron and Steel Institute ang mga bakal na ginamit sa mga nagbaksakang billboards na nagkalat naman sa Metro Manila. Marami ho kasi ginamit ho dyan yung mga mahunang klase. Pinomonitor ho namin talaga yan sa market. At matapos ang sunod-sunod na trahedya sa bansa, hiniling ng PISI na mas bantayan pa ng gobyerno ang rehabilitasyon at reconstruction sa mga nasalantang lalawigan para maiwasan ang paggamit ng mga substandard na bakal. Marami tayong mga tiwaling nagbebenta ho, negosyante, gustong kumita mas malaki. So ang binibigay nila substandard. Wala silang pakialam sa buhay na mawawala ng tao o yung kanyang mga properties. Ay natuklasan din namin doon kahit meron logo ay substandard, yung mga sukat ay kulang pa rin. Kaya hahabulin din po ng DTI yung manufacturer. At mahalaga po na pasado sa standard na itinakda ng batas sa anumang produktong bibili ninyo. Lalong-lalo na po ang bakal at iba pang construction supplies. Buhay po ng tao, buhay ng inyong mga mahal sa buhay, ang nakasalalay dito. Sa mga manufacturers naman, tigilin na po natin ang paggawa ng mga substandard na produkto, baka tayo maging biktima sa susunod. At sa mga may-ari ng hardware,
Tiyakin na dumaan sa pagsusuri ng DTI ang mga ibinebenta sa inyo ng mga manufacturers para maiwasan ang mas malaking trahedya na hinaharap.